Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 1 hanggang December 7. So mga Capricorn, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Swords. Beautiful. Ang ganda. In the area of what you need to focus on, you have the King of Swords. In the area of what you need, you have the Sun card. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. Wow, 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 wow. In the area of your near future, you have the Three of Wands. Napakaganda nito. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Page of Cups. In the area of your fortune, wow, Ten of Cups. Talagang fortune after difficulty. Tagumpay, success, wish fulfillment, happy family life. This is really beautiful. Mamaya pag-usapan natin. I-like mo na to get this. In the area of your divine messages, you have the Six of Pentacles. Ay, 6-6. Mamaya pag-usapan natin kung anong angel number na yan. Maganda yan. Explain ko sa inyo mamaya. At ang outcome nyo po, ito yon. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, thank you muna Capricorn sa lahat po ng donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, salamat po. Yan lang yung only way para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Capricorn dito sa ating channel. So thank you po. So, at the background of your energy, you have the Page of Wands. Wow! Sabi na yung spirit guides, meron kang mga bagong gagawin this week. Meron kang susubukan. Sabi mo, parang promising to ah. Parang pwede sa akin to. So, sabi na yung spirit guides, kapag may dumating na oportunidad, try mo lang. Maging adventurous ka naman this week. Sumubok ka ng mga bagong bagay na maaring magpapa-excite sa'yo, magbabalik ng gana ng buhay mo, at yung parang magbibigay sa'yo ng adrenaline rush. Kumbaga parang, uy, try ko to. Uy, subukan natin yan. You are actually exploring. Kumbaga. So, ito yung pagkakataon para matuto. Makita mo kung ano yung mga bagay na pwede sa'yo, yung mga bagay na pwede mo palang gawin, at kung saan pa pwedeng abutin yung buhay mo, kumbaga. So, don't be afraid to try. Okay? Bigyan kita ng card of the week. Self-love. Self-love is the foundation of all love. So sabi dito, kailangan daw pahalagahan mo ang sarili mo. Mahalin ang sarili so that kapag punong-puno yung pag-ibig mo sa sarili mo, kayang-kaya mo siyang i-share sa ibang tao. So ngayon, with the Page of Wands, talagang kung gusto mong mag-improve ang buhay mo, makuha mo yung mga pangarap mo, be adventurer. Be this go-getter ngayon, okay? Napakagandang energy in your background. At the center, meron po kayong Six of Swords. Meron kang 6 here. Huwag mong katakutan yan. Magandang number yan. Yan ay angel number of reflection. So magbalik tanaw ka Capricorn sa iyong buhay. Marami kang ginawa before. Marami kang mga pinagdusahan before or paghihirap before. And ano yung mga ginawa mong pagbabago sa buhay mo kung nasaan ka ngayon. So parang tingnan mo kung ano yung mga bagay na hindi gumagana, mga bagay na gumagana, at ano yung mga bagay na dapat itama so that you will see the right track. Makita mo yung tamang direksyon sa buhay mo moving forward. So mag-reflect ka this week, okay? At your center, meron kang Six of Swords. Ito ay panahon na daw para umabante tayo. Panahon na daw para move on din tayo sa mga pangyayari. And for some of you, nakita ko, naaandar na yung inaasikaso mo. Okay? Meron ka sigurong ginagawa ngayon and you're thinking kung aandar na ba, kung may patutunguhan na ba, kung meron na bang magaganap. And your spirit guides are telling you, yes, meron. Kitang-kita ko rito na wala ka na dun sa magulong state eh. Wala ka na sa magulong parte na ginagawa mong ito. Kumbaga, paabante na, pasulong na, tahimik na maayos na parang ganyan. So, congrats po sa inyo. For example, bigyan kita example ha. Nanggaling ka sa isang mahabang training tungkol sa bagong trabaho, bagong yayakapin. And then boom, tapos na yung training, approve ka na. So, you are now moving forward sa isang mas
quieter, peaceful, okay na estado ng ginagawa mo. Parang ganon. Okay? So, congrats po. I-clarify natin to. Six of Swords, pa-clarify natin. Spirit Guides, Holy Spirit. Pa-clarify po ng Six of Swords. So Capricorn, since ito ay bagong reading, bagong linggo, no? So isulat mo naman sa baba kung ano yung mga gusto mong matanggap this week. For example, I claim matanggap ko na yung job order. I claim matanggap ko na yung loan, mga ganyan. Because it will come true. Pag sinusulat, nakakatotoo yan. So write it down para magkatotoo din para sa'yo. Okay? Six of Swords. The Eight of Cups, yes, handa ka na umalis. Handa ka na talagang iwan. Pwedeng literal, pwede ring figuratively na meron ka na talagang bibitawan ng mga bagay na this week you're gonna realize hindi na para sa'yo. Both cards both cards to. Nagsasabi sa'yo na you're gonna move na. Aalis ka na, lalayo ka na, bibitaw ka na, papabayaan mo na, mag-walk out ka na. There's definitely a movement here para sa'yo. Kasi handa ka nang yakapin yung mga bago na na-realize mo magbibigay sa'yo ng contentment, happiness, satisfaction. Narinig ko na ayaw mo na magkasya sa kakarampot, ayaw mo na magtiis sa mga bagay na hindi na para sa'yo. And you're now entering something new. So congrats po. In the area of what you need to focus on, you have the King of Swords. Decision, decision, decision. Doon ka kailangan mag-focus. Kailangan mo maging matapang ngayon, maging madiskarte, maging matalino, tukol sa mga bagay na hahakbangan mo at pipiliin mo. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng ngayon ko lang naramdaman, ngayon ko lang naisip, gawin na natin. No. No, 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 no. Kailangan ito ay pinag-iisipang mabuti. Bawat hakbang, bawat desisyon, kailangan talaga bukal sa isip mo at sa puso mo na gagawin mo siya. Sabi ko nga sa inyo kanina, may bagong paparating na pwede mong i-try, pwede mong yakapin, pwede mong subukan. Pero dapat daw sa isip at puso mo, malinaw muna sa'yo na ito yung gusto mo. Na ready ka dito. Na hindi ka napipilitan. Na hindi ka napipressure lamang. Kailangan talaga handa kang yakapin siya. Because nag-require ito ng malaking responsibility from you, Capricorn. So, kailangan talaga ito ay strategically pinag-isipan mo na para lahat ng hahakbangan mo, lahat ng gagawin mo, planchado na. Okay? Clarify natin yan. So, Capricorn, saan po kayo nanonood ng ating reading? Curious ako. Saan po nakakaabot sa buong mundo ang ating Capricorn readings? Feel free po to write it down. King of Swords. The Three of Swords. Huwag mo daw isipin, Capricorn, na kung ano yung nangyari dati ay mangyayari na naman. Okay? Marami kang iniisip na ganyan. Sabi mo, ay ayoko itry. Baka malugi na naman. Ay ayoko itry. Baka masaktan lang ako dyan. Ay ayokong hakbangan yan. Ayoko mag-decide yan kasi baka maulit na naman yung dati. So you're so afraid of something in the past na nakasakit sa'yo. Whether pagkalugi yan or relationship or may maling sinabi sa'yo yung kapitbahay or nasaktan ka sa sinabi ng boss mo, kung ano man yung nangyari before. Kaya hirap na hirap ka makapag-decide ngayon at umaksyon ngayon dahil sa mga pain na to. So, you need to cut those pain in your life. Kailangan mo sabihin sa sarili mo na, move on na tayo, kalimutan na natin yun, patawarin na natin yun kung ano nangyari dati. At kailangan kong isipin na kaya ko pang baguhin ang future ko, na hindi ko kailangang katakutan na babalik ako sa dati. Parang ganyan. Self-love. Kapag punong-puno ang pag-ibig sa sarili mo mismo, hindi mo iindahin to mga pain na to. You have a lot of love to give. So, wag mong harangan ang sarili mo porque nasaktan ka before. May chance ka pa para bumangon at makabawi. Okay? In the area of what you need, you have the Sun card. You need to be positive this time. You need to be optimistic. Huwag mo laging barikadahan ng sarili mo na, ay hanggang dito lang ako, ay hindi ko maabot yan, ay hindi ako magiging successful dyan, ay urong na ako, uwi na ako, ayoko na, baka matalo lang ako. So huwag kang nega. Napakasimple, di ba? Learn to enjoy your life. Kung kailangan mong, I don't know why, some of you para magbabakasyon, para makahinga ka naman, and then pagbalik mo para may energy ka, para lumaban sa mga bagong papasukin. Some of you, narinig ko, palayain mong sarili mo. Both cards here are
you moving away from something. Meron kang nilalayuan, meron kang iniiwanan. So talagang ito ay pagkakataon para sa'yo na lumaya. Lumaya sa past relationship, past trauma, past pain, past heartache na sabihin mo sa sarili mo, eto na yung time ko na yakapin yung bago. So lalaya na ako. Okay? Deserve mong lumaya sa lahat ng masasakit. And you need to enjoy life even more. Okay? The Sun card, clarify natin to. Oops, tumapon. Yes, the Two of Pentacles. Ibalik mo yung balanse ng buhay mo, Capricorn. Kung dati, puro hirap, puro pain, puro pag-iisip ng nega, kailangan ikaw, you know how to play your life. You know how to juggle everything all at once. But at the same time, na-enjoy mo siya. Wag mo daw gawing seryoso lahat ng bagay. Alam ko, very busy ka with a lot of responsibility, obligations, problema. Pero habang buhay ka bang nakadiktik lang dyan sa problemang yan at sineseryoso mo siya? Diba? Hindi naman, diba? So, kailangan balanse tayo. Kung seryoso tayo sa trabaho sa araw, samahan natin siya ng enjoyment pag-uwi. Time for yourself, time for family, time for leisure, time for entertainment, no? Enjoy your life. Huwag dibdibin. Enjoy your life, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, nakahanap ka na kasi ng bagong pagkakaabalahan. Sabi ko nga sa inyo, both cards are embracing something new. Ganon kasi ang page para kang may niyayakap na bagong pagkakataon, bagong opportunity, new job, new love life, pwede ning bagong negosyo, bagong bagay talaga na nakita mo yung potential, sabi mo, ay, try ko to, subukan ko to. So, dahil meron ka ng mga bagong niyayakap, mga bagong tinatry, mga bagong sinusubukan, nakakaalis ka na sa lahat ng mga bagay na hindi ka na maligaya. Nabibitawan mo na yun paunti-unti dahil nakafocus ka na sa mga bagong bagay na magudulot naman sa'yo ng satisfaction, contentment, kaligayahan, purpose. No? So nakikita mo na ulit ng maliwanag yung landas mo na na-drain sa past, na naging malungkot ka sa past. Ngayon, you are now having this renewed energy at sumusulong na yung buhay mo forward. So congrats po. Napakaganda nito. With the Page of Pentacles, paalala sa iyo Capricorn, aralin mo mabuti yan ha. Yung bago mong gagawin. For example, naging sales lady ka this week, o kaya may bago kang tindahan, may bago kang trabaho or negosyo, aralin mo siya ha, para tumagal siya sa buhay mo. Okay? Page of Pentacles. The Seven of Cups. Yes, doors are opening up for you. Nagiging malinaw na sa isip at puso mo kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin, pwede mong puntahan, at hindi mo na kailangan pa mag-dwell sa past. Sabi mo, hay, ang lawak pala ng mundo. Bakit ba ako nagtitiis sa mga bagay na hindi na para sa akin? Doors are opening up. Things are getting clearer. Meron ka ng bagong yayakapin, bagong oportunidad, bagong pintuan, at dito ka magpapaka-busy. Dito mo bibigang saysay ang buhay mo this week moving forward. So, congrats po. In the area of your near future, meron kang 3 of Swords. So, ang tabayanan mo Capricorn, after watching this video, 3 days, 3 weeks, or 3 months, meron darating na bagong bagay para sa'yo. Maaring you are now ready na bumiyahe. Baka darating na sa'yo yung visa or documents or approval para makalarga ka na. But most definitely, ito ay expansion and growth. Lumalago na yung buhay mo. Kung ano man tong bagong yayakapin mo at bagong pupuntahan mo or bagong aasikasuhin mo, dito ka talaga mag-excel. Okay? Dito ka talaga lalago, mamamayani, aandar, tutubo, kumbaga. Kaya pag dumating itong bagong blessing Capricorn, maaring call, text, chat, email, go signal, or approval for something, yakapin mo to. I-grab mo to. Grab the opportunity. Maging palaban ka ngayon, maging go-getter ka, maging adventurous ka. Because itong bagong bagay na to ang mag-set off sa buhay mo. Level up ka na kumbaga. So, embrace what's coming because it is definitely para sa'yo. So, i-claim mo na to, i-like mo tong video na to, Capricorn, to activate this energy coming in. I-claim mo na siya. Paparating na. Sabihin mo, I claim, paparating na ang blessing na deserve ko this week. I claim, paparating na ang blessing na deserve ko this week.
Three of Wands. The King of Swords. Binalik tayo kay King of Swords. So pag dumating daw Capricorn, tong bagong blessing, isa lang ang dapat mong gawin. Panindigan. Panindigan mo daw tong mga pagkakataon na maaaring magpalago sa'yo, magpa-expand sa horizon mo, at magpaandar sa buhay mo. Kailangan dito talaga go-getter ka, active ka, no? Very, very decisive. Hindi ikaw yung tipo na, ay hindi ko po alam, ay hindi ko alam gawin yan, ayoko, wag mo sa akin ibigay. So, kailangan ikaw mismo, sige po, pag-usapan natin, sige, asikasuhin ko yan, sige po, pag-aaralan ko yan. Ikaw mismo yung kikilos, ikaw mismo yung gagawa. At papanindigan mo tong bagong gagawin na ito. Hindi ka atras abante, hindi ka biglang uurong. Kailangan talaga palaban tayo this time to get the good outcome that we want. Okay? Napaka-importante niyan. In your challenge, you have escapism. O, sabi na yung spirit guides, sometimes umaalis ka, umiiwas ka dahil nga masakit na or gusto mo lang makahinga, okay yan, okay yan. Pero dapat babalik ka pa rin doon sa problemang yun para asikasuhin siya. Kasi kung lahi ka daw umiiwas at naging habit mo na ang pag-iwas, ay naku, babalik at babalik sa'yo yan. Sasampalin ka yan paulit-ulit para asikasuhin mo siya. So once and for all, kung kailangan mong bumitaw pa ng dalian para makahinga, para makapag-relax, go push. Gamitin mo yung pagkakataon na yan para makapag-isip ng tama. Pero pagbalik mo, itama mo na to, asikasuhin mo na, trabahuhin mo na, para matapos na. Okay? Another message, you have stubborn. Oh, wag daw matigas ang ulo, Capricorn. Hindi porket gusto mo lang. Kailangan talaga binubusisi, inaaral. Huwag kang papadala sa pain mo in the past. Kaya siguro very, very sarado ka eh. Parang ayaw mo sumubok, ayaw mo i-try. It's because diradama mo pa rin yun ang yari dati. Panahon na para mag-move on, harapin ang mga bagong bagay, at hanapin yung talagang magbibigay sa'yo ng satisfaction, contentment, fulfillment. Okay? In your in your challenge, you have the Page of Cups. Challenge sa'yo this time, Capricorn, ay focus. Pananalig sa mga bagay na gusto mo mangyari. Nakita ko rito na marami kang takot, alinlangan at duda kung magaganap ba siya o hindi. Kung maaabot mo ba o hindi. Marami kang ganyan. Kaya siguro urong-sulong ka. Kasi ikaw daw mismo, hindi ka naniniwala na kaya mo. Or meron ka mga doubts. Parang, sige, gawin ko yan. Pero hindi ako sure. Baka matalo lang din ako. So marami kang ganyan eh. Nawawalan ka ng amor na makukuha mo yung good outcome na gusto mo. Tingnan mo siya. Si Page of Cups, nakatingin siya sa cup at iniisip niya, may lalabas dyan na isda, may lalabas dyan na isda. Hindi siya tumitigil, yun ang iniisip niya. Boom! Lumabas yung isda out of nowhere sa kanyang cup. So, anong lesson yan para sa'yo? If you want something to happen, maniwala kang mangyayari siya. Huwag mong pagodahan ang sarili mo, huwag mong pagodahan ang actions mo, huwag mong pagodahan yung gusto mo. You always need to believe that it will arrive for you. Okay? Napaka-importante niyan. Page of Cups, clarify natin. The Eight of Pentacles. Yes, you need to work on it. Kailangan mong baguhin or pagtrabahuhan or asikasuhin yung pananalig mo sa isang bagay. Yung creativity and imagination mo, palawakin mo para umunlad at mag-develop, mag-excel yung inaasikaso mong yan. Maaring trabaho to, o negosyo, or project. Sabi na yung spirit guides, if you really want this to happen for you, dapat ikaw mismo naniniwala kang makukuha mo to. Kasi kung ikaw half-hearted ka din at hindi ka naniniwala, paano to magaganap? 'Di ba? Kung kahit 10 milyong tao sa paligid mo ang naniniwala sa'yo na kaya ni Capricorn yan, pero kung si Capricorn mismo ay hindi naniniwalang kaya mo to, sayang, di ba? So, believe in yourself, work hard for it, it will come for you. Okay? Ang challenge mo, because nakita ko rito baka nawawalan ka na ng gana eh. Parang sabi mo, pagod na ako, exhausted na ako, lantang gulay na ako, kaya ko pa ba? Yes, believe it and it will arrive. Okay? In your fortune, you have traveling lightly, simplify your life. Simplihan mo lang daw ang buhay mo. Huwag mo daw pahirapan. Pag kailangan ng umalis, go push, hanapin mo yung kaligayahan mo. Huwag mo laging damhin yung pain from the past, no?
Always believe na may mga bago pa naghihintay sa akin at huwag ka na mag-dwell pa sa bigat, burdens, and suffering. You also have transformation. A fresh new way of living emerges. Yes, magabago na daw ang buhay mo for the better. So, i-claim mo to Capricorn, i-claim mo, transformation is happening for me. I claim it. In the area of your fortune, meron kang 10 of Cups. Napakaswerte mo, Capricorn. Kung meron kang dinanas na mahirap or meron kang struggles ito mga nakaraang linggo, nakaraang araw, matatapos na yan. Okay? You are now having this fortune after difficulty, getting this parang, hay, salamat, nalagpasan ko din yun. Hay, salamat, okay na. This is also a card of family life, no? Ngayon nakita ko na may something about your home. Maaaring bayad na yung bahay or nabili na yung bahay o kaya napaayos na yung bahay, parang ganun. Kaya sobrang saya nyo kasi mayroong isang problemang nasolusyonan na. Nakita ko rin dito maaaring meron kang anak na nakagraduate or nakapasa na sa exam or may trabaho na, parang ganyan. Kaya sobrang saya ninyo. Narinig ko meron kang family wish na matutupad this time. So congrats po. The 10 of Cups, clarify natin. Pero nakita ko parang happily ever after card eh. Parang may family news na sobrang saya ninyo. The Emperor card, yes. Getting back the control in your life for the family. Nakita ko rito na napapanghawakan mo na kung ano yung mga beron sa pamilya. Halimbawa, ikaw yung main breadwinner, ikaw yung sole provider, lahat ay okay. In control ka. Gamay na gamay mo. Nakita ko rin dito na kung ano yung pinagsumikapan mong bagay, kayang-kaya mo na siyang ibigay para sa pamilya. Halimbawa, dati hirap na hirap kayo sa tuition fee. Ngayon parang control na control mo na. Sabi mo, kaya ko na yung gastusan, kaya ko na yung gawin for all of us. O kaya, yung bahay na hinuhulugan, parang you are now having this energy at nababayaran mo na siya on time, parang ganyan. O kaya ikaw yung binigyan ng malaking responsibility for the family at kinakaya mong gawin siya lahat para sa kanila. Kumbaga parang inspirasyon mo sila at kinakaya mo lahat ng bagay para sa kanila. So, nakita ko rito appreciation eh. Parang pinapahalagahan ka na ng pamilya mo. Lahat kayo ay okay with each other. Parang ganyan. So, congrats po. So, i-claim mo na to Capricorn, a family wish will be granted and makukuha mo na ulit yung control sa buhay pamilya mo. Congrats po. Like, claim. In your divine messages, meron po kayong it's time to take action. Yes, panahon na daw para kumilos. Panahon na para tignan ng mga bagong bagay, umandar, iwanan yung mga bagay na hindi para sa'yo. So make a move. Be bold and make the first move. Yes, ito rin yun. With the Emperor card and the King of Swords, dalawang card pa yan, telling you to take action, make a decisive move, maging palaban, maging committed. Okay? In your divine messages, meron po kayong 6 of Pentacles. Sabi dito, Capricorn, alam ng yung spirit guides, mapagbigay ka. Binibigay mo yung kaya mo, binibigay mo yung effort mo for something. Pag kaya, ibibigay. Pero sabi rin yung spirit guides, kailangan mo daw i-revisit this time yung mga bagay na binibigay mo. Kasi you need to know kung nare-receive mo ba pabalik yung mga bagay na binibigay mo. O ikaw lang yung bigay na bigay. Kailangan mo daw tignan yung equal give and take. Baka naman mamaya inaabuso ka na or ginagamit ka lang or they're taking you for granted, ika nga. Porque kayang-kaya mo magbigay o very, very generous ka. Sometimes you need to see kung, teka, para ako lang yung bigay na bigay paano naman ako? So you need to revisit that, okay? Para equal, patas ang give and take sa buhay mo. Whether sa relasyon yan, sa trabaho, sa pamilya, o sa pangarap. 6 of Pentacles. The Hermit card. Yes, kailangan malaman mo ang truth. Kaya ka siguro nandito sa ating reading because you want to know the truth. Meron kang mga questions na bumabagabag sa'yo. Narinig ko dito, sometimes you feel alone. Bigay ka ng bigay sa ibang tao, pero you realize parang malungkot ako, parang mag-isa ako. Bakit ako naman yung ready to be giving, pero pag ako nangangailangan, bakit parang feeling ko mag-isa lang ako? So, you need to revisit. Sino ba yung karapat-dapat lang na pagbigyan mo ng effort mo, time, money, at kung sino yung binibigyan mo din na pag ikaw naman nangangailangan, wala sila. So, kailangan itama mo yan.
Bigyan mo lang yung karapat-dapat, yung alam mong deserving mo. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have butterfly, a change for the better. Yes, may transformation ka na, may change ka pa. I-claim mo na to. May change daw para sa pagbabago, para sa better life mo. Congrats po. Claim, claim, claim. You have haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, kung ano yung binigay mo, babalik din, darating din. Okay? Nakita ko rito, gawin mo lang yung mga tama para dumating din sa'yo yung mga tamang bagay. If you give love, love will come back. You have horseshoe, good luck. Wow! May swerte ka daw this time. I-claim mo to, i-like mo to, it will be yours. You have September. Meron po ba kayong okasyon sa September, Capricorn? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ni kapatid, o kaya anniversary. Kung ano man yung okasyon sa September na mahalaga sa'yo, kung meron, kung ang sagot ay yes, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron daw kayong milestone sa buwan ng Setyembre. Congrats po. So, ang outcome ni Capricorn for December 1 to 7, you have the Strength card. Yes, ngayon sabi na yung Spirit Guides Capricorn, magpakatatag ka. Especially, dumadaan ka sa transition this time. Meron kang nilalakaran tumutulay ka na, umaabante ka na May nagaganap na development and you are moving forward with your life. Pwedeng literal na nag-travel ka, no, lilipat ka talaga, or lumilipat na yung mga pananaw mo, ready ka na to move on. So, kailangan to ng strength in your part. Maging strong ka lang, magpakatatag, magpakatibay, para makuha mo yung good outcome na nire-require sa'yo. Huwag kang bumitaw, huwag kang matakot, huwag kang mataranta, huwag kang mainip. Do this slowly, gradually. Huwag kang magkaroon ng rush decisions, huwag kang magmamadali, at huwag kang makadama ng pagkainip because things are working out in God's perfect timing. Gawin mo lang yung makakaya mo every single day. Continue showing up. And sooner than later, makikita mo na okay na ang lahat, payapa na ang lahat, at lahat ay pabor sa'yo. Okay? Clarify natin to. The Strength card, i-clarify natin, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Queen of Swords. Yes, napakalinaw na para sa'yo ng mga bagay na gusto mong abutin sa future. The vision of what you want is very, very clear. Kaya tinitiis mo, kinakaya mo. Sabi mo, kung ito yung daan para maabot ko yung gusto ko, gagawin ko to. Pagtitiisan ko, kakayanin ko. Kaya importante, Capricorn, na malinaw muna sa'yo yung pupuntahan at gagawin mo para alam mo yung kailangan mong gawin at kahandaan para matulayan siya. Halimbawa, balak mong pumunta ng Canada or Japan, kung hindi malinaw sa'yo yun ang puntahan, gusto mong puntahan, baka bumitaw ka anytime. Pero, kung napakalinaw sa'yo kung ano yung kahalagahan ng goal, kakayanin mo siya hanggang dulo. So nakita ko rito, Capricorn, you need to be really very, very decisive, palaban. Alamin mo yung gusto mo at ayaw mo. Matuto ka rin daw magsalita para makuha mo talaga yung bagay na para sa'yo at sa'yo lamang. Okay? Kasi kung tameme ka lang dyan at sabi mo, okay na po, sige, okay lang. Paano mo makakuha yung gusto mo, di ba? So, you need to speak up and fight for what you think is right, what you think is for you. Okay? Napaka-importante yan, Capricorn, para sa ikakagaganda, ikakaunlad ng buhay mo. So Capricorn, ito po ang yung December 1 to 7. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. I love you. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.